Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Amerika, kung saan isang Pinay ang pinaniniwalaang ipinahamak ang kanyang sariling apo dahil umano sa selos. Ang Pinay na lola ay kinilalang si Carmela de la Rosa, 50 years old at ipinanganak sa Pilipinas ng November 1, 1960. Bunso si Carmela sa 6 na magkakapatid. Nag-aral si Carmela ng kursong dentistry sa Pilipinas hanggang second year college. Pero kalaunan, ang kanilang pamilya ay lumipat sa Amerika ng taong 1979 at tumira sa Virginia, USA. Pagdating niya sa Amerika, ay nag-aral naman siya ng kursong data processing ng taong 1980 sa isang university sa Washington. Doon na nga din sa Amerika nakilala ni Carmela ang kanyang naging asawa na si Leandro de la Rosa at inabot nga ng 29 years ang kanilang pagsasama. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng mga anak na si David de la Rosa, 18 years old, at Mary Kathleen Ogdoc na 22 years old. Tanging si David na lang ang kasama sa bahay na mag-asawa dahil si Kathleen na kanilang panganay ay bumukod na. May asawa na kasi si Kathleen at ito nga ay si James Ogdoc. Ikinasal sila ng taong June 2008 kung kailan din ipinanganak ang kanilang panganay na si Angeline Ogdoc. Hindi na isinapubliko ang larawan nilang mag-asawa. Sinasabi ngang parang 18 o 19 years old lang ang edad ni Kathleen nang mabuntis siya ni James. Ang pangyayari, November 29, 2010, nasa Tysons Corner Central Mall ang pamilya de la Rosa. Ito ay sina Carmela, ang kanyang asawang si Leandro, ang kanilang 2 anak na sina David at Kathleen. Kasama din nilang namamasyal ang anak ni Kathleen na si Angeline na 2 years old pa lamang. Sila nga ay pumasok sa food court ng mall. Kumain sila ng kebab at frozen yogurt. Sumakay pa nga si Angeline sa isang train ride. Kasama nito ang tito niyang si David. Bandang 7:20 ng gabi, palabas na ng mall ang buong pamilya at papunta ng parking lot. Pinauna ni Carmelita ang ibang miyembro ng kanyang pamilya at naiwan sila ng kanyang apong si Angeline sa bandang likod naglalakad. Ang buong pamilya nga ay naglalakad sa isang elevated bridge na kumikonekta sa mall at parking lot. Nang lingunin ni Kathleen ang kanyang nanay, nakita niya nga itong huminto sa kalagitnaan ng tulay at kasama nga si Angeline. Pagkatapos ay mabilis na binuhat ni Carmela si Angeline at bigla na lang inihagis ang bata sa tulay. Sina Kathleen, David at Leandro ay agad na tumakbo pababa ng hagdanan mula sa 6 na palapag para nga puntahan si Angeline. Si Carmela naman ay naiwan sa ibabaw ng tulay, nakasandal sa gilid at pinagmamasdan ang kaguluhang nangyayari sa ibaba. Agad namang nakatawag ng mga pulis at ambulansya ang ilang mga saksi. Si Angeline ay agad namang isinugod sa ospital. Si Carmela naman ay inaresto ng mga pulis dahil nga sa kanyang ginawa. Dinala siya sa presinto at doon ininterrogate. Agad din siyang kinasuhan ng malicious wounding. Pero sa kasamang palad, matapos ang 12 hours ospital ay namatay po ang kanyang apong si Angeline. At ang naging kaso ni Carmela ay naging first degree murder kaya agad siyang ikinulong. Ang investigasyon. Sa interrogation room, habang kinakausap ng mga pulis si Carmela, ay mapapansin ngang kalmado lang ito.
Tumagal nga ang interogasyon ng halos 1 oras. Habang nagkukwento, nang tanungin si Carmela kung ano ang kanyang ginawa, umamin ito ng, "Oo, ginawa ko yun. Tinapon ko ang bata." Ayon sa kanya, nawala siya sa sarili ng mga oras na iyon. Umamin si Carmela na inihagis niya ang kanyang apong si Angeline, pero kalaunan sa korte ay nag-plead siya ng not guilty by reason of insanity. Ibig sabihin, wala siya sa tamang katinuan nang nagawa niya ang krimen. Dagdag pa ni Carmela, siya ay may depression at hindi na nakakainom ng gamot. Nagkaroon siya ng sakit na ito noong taong 2009 dahil namatay ang kanyang tatay. Magpapa-check up lang daw sana ang kanyang tatay noon pero hindi na nga nakauwi pa. Para kay Carmela, walang closure ang pagkamatay ng kanyang tatay. Dahil dito, lagi na lang siyang umiiyak noon at halos natutulog na lang buong araw. Bago nga ang krimen, uuwi dapat ng Pilipinas si Carmela dahil namatay naman ang kanyang kapatid na lalaki. Ang buong pamilya nga nila ay nakabili na ng tiket. Nakaimpake na sila pero bigla na lang ayaw umalis ni Carmela pauwi ng Pilipinas. At kalaunan nga, hindi na nakaalis pa si Carmela dahil ayon sa kanya, kung uuwi siya ng Pilipinas ay baka hindi na siya pabalikin ng kanyang asawa at mga anak sa Amerika. Kwento ni Carmela sa mga pulis, bago nga ang krimen, para daw nag-uusap ang kanyang asawa at mga anak pero hindi siya isinasali. Na para bang may mga secret code ang mga ito. Sinabihan din daw siya ng kanyang asawa na hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao sa gusto mong gawin nila. Na-trigger daw siya sa kanyang narinig. Pati nga ang pagtanggi ng kanyang anak na magpa-picture sa mall ay ikinagagalit niya. Nang tumawag si James, asawa nitong si Kathleen, para kamustahin ang kanilang lakad, ikinainis daw ito ni Carmela. At pumasok sa isip niya na bakit kailangan pang guluhin ni James ang kanilang family time. Para kay Carmela, hindi na nga nila kasama si James. Pero parang andun din pa daw ito dahil narinig niya ngang nag-uusap ito at ang kanyang anak na si Kathleen. At dahil nga doon ay pinlano niya ang ginawa niyang paghagis kay Angeline. Nabanggit din niya sa interogasyon na marami silang utang. Ilang beses na daw niyang sinubukang tapusin ang kanyang sariling buhay dahil nga nade-depress na siya at hindi siya makahanap ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi na siya tumuloy sa training dahil nga kahit na marami ang kanyang working experience ay minimum wage lang ang kanyang sasahurin. Pakiramdam pa ni Carmela, may kanya-kanya nang ginagawa ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay hindi na siya pinapansin. At ang mga taong mahal niya ay nakatutok na ang atensyon sa kanyang apong si Angeline. Sa video nga, inamin ni Carmela na ang pinaka nakapag-trigger sa kanya para gawin ang krimen ay ang inis niya kay James, ang asawa nga ng kanyang anak na si Kathleen. Hindi niya kasi nagustuhan si James kahit kailan. Para kay Carmela, galit siya kay James dahil binuntis nito ang kanyang anak. Nag-asawa sila sa murang edad at dahil nga dito ay iniwan na sila ng kanyang anak na si Kathleen. Nagselo si Carmela sa relasyon ni na James at Kathleen. Nang tanungin kung bakit, sumagot si Carmela ng, "Kinuha ni James sa akin nang maaga ang aking anak. Hindi man lang niya binigyan ng chance na makapag-explore ang aking anak." Si Kathleen kasi ay nabuntis ng second year college pa lamang ito at ng third year ay ikinasal na nga sila ni James. Nang mabuntis nga si Kathleen ay na-depress naman si Carmela
kaya inuwi siya ng kanyang kapatid na babae sa Pilipinas. Para kasi kay Carmela, saan daw ba siya nagkulang at maagang nabuntis ang kanyang anak? Nang araw nga ng krimen, nang nasa elevator daw siya, ay punong-puno nga siya ng galit. Nakita niya ang koneksyon ni James sa kanyang apo na si Angeline. Kaya naman, sa bata niya itinuon ang pagkasuklam niya kay James at ginawa nga ang krimen. Tinanong nga si Carmela ng mga pulis kung bakit ng araw lang na iyon niya inilabas ang kanyang galit. At ang sagot lang ni Carmela ay dahil hindi na siya nakakainom ng kanyang mga gamot. At ang krimen nga ay paraan din niya para makaganti kay James. Ayon pa kay Carmela, galit din siya kay Angeline dahil tingin niya lahat ng tao ay na kay Angeline na nga ang atensyon at mahal si Angeline. Pero siya ay hindi. Ayon pa sa kanya, feeling ko mas mahal siya ng asawa ko kaysa sa akin. Mas mahal siya ng aking anak na si David at mas mahal siya ni Kathleen. Pakiramdam ko wala nang nagmamahal sa akin. Nang tanungin kung mabait ba si James kay Kathleen, sumagot naman si Carmela ng oo. Tinanong din siya ng mga pulis kung ano ang nararamdaman niya nang nagawa niya ang krimen. At sumagot ito ng magiging okay na ang pakiramdam ko dahil wala na si Angeline kay James. Sa una nga ay may pagdududa pa ang mga pulis na baka nga dahil sa sakit ni Carmela kaya niya nagawa ang krimen. Pero lumalabas kasi sa mga video na maayos niya nasasagot ang mga tanong ng investigador. Kalmado at detalyado siyang sumasagot. Sa video nga ng kanyang interogasyon, makikita si Carmela na uupo at maya-maya ay tatayo. Paminsan-minsan ay kinakalikot ang kanyang mga kamay at minsan naman ay nagpapakitang nagpupunas ng luha. Ang trial ng September 2011. Dumipensa naman ang panig ni Carmela. Sinabi ng kanyang mga abogado na ang kanyang depresyon ay nakakapagpalubha kaya nga hindi niya matukoy ang tama sa mali. Nagdala din sila ng mga medical experts para sabihin ang sakit ni Carmela ay nagdudulot sa kanya ng psychotic episodes at delusions, kaya niya nagawa ang krimen. Ayon pa sa mga abogado, mapagmahal at mapag-alaga na lola si Carmela. Pero kung hindi dahil sa kanyang sakit ay buhay pa nga sana si Angeline. Ayon naman sa prosecutor, malinaw sa interrogation video na inamin ni Carmela na ginawa niya talaga ang krimen at pinagplanuhan ito 5 minuto bago niya ginawa. Alam daw talaga ni Carmela ang ginawa niya at matino pa ng mga oras na iyon. Dagdag pa ng mga prosecutor, maraming tao ang depressed. Pero hindi sinasabi sa batas na kapag ikaw ay depressed ay pwede ka na ngang pumatay ng tao. Sa trial, sinabi ni ni Kathleen na nakita niya nga mismo ang nangyari. Sinubukan niyang bantayang maigi ang kanyang anak lalo na kapag kasama si Carmela. Dahil tingin niya ay delikado na ang kanyang nanay dahil ilang beses na nga itong sinubukang tapusin ang sariling buhay. Nang makababa na nga siya kay Angeline, tiningnan niya sa bridge ang kanyang nanay. Nakatulala lang ito at blanko ang ekspresyon ng muka. Sinabi nga ni Kathleen na kahit pumasok sa kwarto ni Angeline ay hindi na niya magagawa dahil sa sobrang kalungkutang nararamdaman. Ayon din kina James at Kathleen, hinahawakan lang ni Carmela ang kanyang apo kapag kailangan at medyo ilag din daw ito sa sarili niyang apo. Ang ama nga ng biktima na si James ay nagpatotoo sa korte na malamig at pilit lang ang pakikitungo nila sa isa't isa ni Carmela. Pero
Sinabi naman niya na hindi naman kailan direktang ipinakita ni Carmela na ito ay galit sa kanya. Hindi nga lang sila halos nag-uusap. Pero ilang beses siyang sinabihan nito na alagaan niyang maigi ang kanyang anak. Umiiyak naman si James sa korte na walang magulang nga ang dapat maglibing sa kanilang anak. Tumistigo naman si Leandro pabor sa kanyang asawang si Carmela. At ayon sa kanya, ang sakit ni Carmela ay mas lalong lumala ilang buwan nga bago ang krimen. Pagtapos nga ng pagtatangka ni Carmela sa kanyang sariling buhay, ilang araw nga itong nasa psychiatric hospital. Pero wala namang strong recommendation ang hospital para kay Carmela na kailangan niyang ma-ospital ng mahabang panahon at naka-enroll lang siya noon sa outpatient therapy. Pero hindi na daw kumakain si Carmela sa tamang oras at inilalaan ang halos buong araw na nagtatago lang sa kwarto. Sa mga araw nga bago ang krimen, si Carmela ay hindi na nga din naliligo hanggang sa pinipilit pa ng kanyang pamilya. Hindi na nga din ito sumakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas para sa libing ng kanyang kapatid. Dagdag pa ni Leandro, inaabot ng ilang oras si Carmela para lang sumagot ito sa isang tanong o gumawa ng isang simpleng desisyon. Nag-hysterical na din ito kapag aalis siya papuntang trabaho dahil ayaw niya ngang maiwan sa bahay mag-isa. Minsan pang itinago ni Carmela ang susi ng kanyang kotse at tinakot siya gamit ang isang patalim habang sinusubukan ni Leandro na umalis ng bahay. Nalaman din na bago nga ang krimen, umalis sina Leandro at ang anak nitong si David. Sila ay nagpunta sa Ocean City at nagstay doon ng 5 araw. Iniwan nila mag-isa si Carmela sa bahay. At nang bumalik nga sila after 5 days sa kanilang bahay, ng November 29 ng tanghali, ang araw din ng krimen, ay naabutan nila si Carmelang hindi pa kumakain, naliligo o umiinom ng kanyang mga gamot mula nang sila nga ay umalis. Ang pinsan ni Carmela na si Olga ay nagbigay din ng testimonya sa korte. Ayon sa kanya, isang proud na lola si Carmela kay Angeline. Lagi nga daw tong sinasabi na, "Tingnan mo, ang ganda ni Angeline." At may lovely pa nga ang tawag ni Carmela sa kanyang apo. Dagdag pa niya, totoo naman na inaalagaan ni Carmela si Angeline at binibilan pa nga ito ng mga damit mula Pilipinas. Sa kabilang banda naman, isang malapit na kaibigan ni Carmela ang nagsabi sa korte na nag-iba na talaga ito. Tumawag daw si Carmela sa kanya nang nabuntis ang anak nitong si Kathleen. At dahil nga dito, pakiramdam ni Carmela ay hindi na siya naging mabuting ina kaya gusto na niyang tapusin ang buhay niya. Ang mga doktor at psychiatrist naman na tumingin kay Carmela ay sinabi na mayroon nga siyang major depressive disorder pero hindi nila nakitaan ito ng psychiatric symptoms kaya niya nagawa ang krimen kay Angeline. Nang arestuhin kasi si Carmela, hindi niya alam kung bakit siya hinuli at kung ano ang nangyayari ng oras na iyon. Ayon naman sa isang psychologist expert na si Dr. Staton, walang major depressive disorder si Carmela pero meron siyang borderline personality disorder na nagagamot naman. Hindi daw baliw si Carmela kaya nagawa niya ang krimen pero siya ay isang galit na tao. Gusto kasing mangyari ni Carmela ang mga bagay na ayon sa kanyang mga gusto at kapag hindi nangyari ay nagagalit siya. Siya ay galit dahil sa mga sumusunod. Hindi na maayos ang relasyon niya kay Kathleen dahil maaga nga itong nabuntis. Na-stress na din siya sa kanyang asawa. Tensyon sa kanyang anak na si David at galit na ipinakikita niya kay James bago at pagkatapos ngang ipanganak si Angeline.
Sinabi rin ni Dr. Stanton na hindi sinusulit ni Carmela ang kanyang mga resources para kontrolin ang kanyang galit. Mayroon naman kasi siyang pamilyang sumusuporta sa kanya. Mayroon siyang mapagkukunan ng pampagamot. Mayroon din siyang resetang gamot na magagamit niya at mayroon siyang therapist, pero kailanman ay hindi iyon ginamit ni Carmela upang mapabuti ang kanyang sitwasyon. Bukod doon, hindi nagtanong kahit minsan sa mga interview niya sa mga pulis si Carmela tungkol sa naging kalagayan ni Angeline matapos ang krimen. At nagtatanong lang ito ng ano ang susunod na mangyayari sa akin at ilalabas ba ito sa publiko. Nakakalungkot man, pero matapos ang lahat ng trial ay nagbabanga ng hatol ang jury. October 6, 2011, hinatulan si Carmela ng 35 years na pagkakulong para sa pagpatay sa kanyang sariling apo na si Angeline. Ang tangi nga lang na sabi ni Carmela sa kanyang pamilya habang siya ay nasa korte ay, "I'm very sorry sa nagawa ko." Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!